Sinabi naman agad ng demonyong Leon Xiao na siya raw ang tunay nilang master kaya naman ilayo na raw ni Mu Xiaochuan ang sandata nito sa likuran niya. Pero hindi agad sumunod si Mu Xiaochuan bagkus nangatwiran pa ito na kung tunay raw ang sinasabi ng demonyong Leon Xiao ay bakit inuudyukan daw siya ng sarili niyang sandata na umatake. Maging si Hao Lian ay nakisali na rin sa kaguluhan at kagaya ng nararamdaman ni Mu Xiaochuan ay parang may kung anong pakiramdam daw sa loob niya na gustong umatake sa di malaman na dahilan. Sa mga punto namang iyon ay napaamin na ang demonyong Leon Xiao sa katotohanan sabay napasabi na hindi na raw mahalaga pa kung sino siya dahil alam niyang walang lakas ng loob ang dalawang disciple na paslangin siya. Kung aatakihin daw ni Mu Xiaochuan ang kanyang puso ay siguradong mamamatay ang tunay na Leon Xiao pero siya raw na heavenly demon ay mananatiling buhay. Hindi naman nagpatinag si Mu Xiaochuan sa kanyang mga narinig at tinuloy pa rin niya ang pag-atake na labis namang ikinagulat ng demonyong Leon Xiao. Matapos pa noon ay maririnig na sinasabi ni Mu Xiaochuan na hindi raw niya alam kung bakit pinangalanan na Demon Slaying Sword ang kanyang sword artifact pero mukhang may malalim na koneksyon daw ito sa mga demonyo. Muli namang nagpanggap ang demonyong Leon Xiao at inuutusan na niya si Mu Xiaochuan na tumigil dahil baka matuluyan na raw talaga siyang mapaslang. Subalit tila matigas talaga si Mu Xiaochuan gayong nagbitaw lamang ito ng kondisyon na kailangan daw maipakita sa kanya ang Eastern Sea Moon Pearl upang mapaniwala siya. Wala namang nagawa ang demonyong Leon Xiao kundi ang sumunod kaya naman inilabas na niya ang Eastern Sea Moon Pearl sa pag-aakala na hindi siya nito maaapektuhan ng husto. Ngunit nang epekto na ang kapangyarihan ng Eastern Sea Moon Pearl ay agad nitong nilabanan ang demonic energy at doon na nagkaroon ng pagkakataon ng ating bida na makabalik sa control ng kanyang katawan. Agad naman na hinugot ni Mu Xiaochuan ang kanyang sandata nang makita na ayos na ang lahat habang si Mu Xiaochuan naman ay mabilis na umalalay sa nanghihina nilang master. Pagkatapos naman ng mga nangyari ay sinabi ng ating bida na hindi raw niya inaasahan na haantong sila sa ganito at mukhang nagkamali daw siya ng desisyon sa pag-absorb ng Origin Demon Fruit. Naimungkahi naman ni Mu Xiaochuan na pabalikin daw muna nila si Yun Xiang para makatulong ang niyang divine body nito dahil baka sa susunod daw ay hindi na nila kayanin na labanan ang demonyo sa katawan ng ating bida. Mabilis naman na tumutol si Leon Xiao sa alok ni Mu Xiaochuan at katwiran niya na mas malaki daw ang maitutulong sa kanya ng niyang divine body ni Yun Xiang pagdating ng panahon sa oras na labanan na nila ang banta ng mga demonyo. Sa ngayon daw ay hahayaan na muna niya itong magpalakas habang sila naman daw ay magtutungo sa Red Moon City para doon hanapin ang 23 na piraso ng Eastern Sea Moon Pearl na kailangan niya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Leon Xiao sa teleportation array ng Blood God Palace at sa kanyang pagbabalik ng mag-isa ay labis na nakaramdam ng takot ang mga naruroon. Iniisip nila na natalo si Blood God kaya hindi na raw ito nakabalik pa pero dahil walang nakakaalam sa kanila ng tunay na katotohanan ay sinarili na lang nila ang kanilang mga naiisip. Umakyat si Leon Xiao sa teleportation array sabay sinabi ang destinasyon niya na Red Moon City at agad namang iyon na naunawaan ng taga-bantay doon. Sa sandali namang makaalis na si Leon Xiao sa lugar ay nakahinga na ng maluwag ang mga naruroon kaya naman nagsimula na silang mag-usap-usap ng malakas. Pinaghihinalaan pa nila na mula sa Red Moon City ang ating bida gayong bukod daw sa puwersa na iyon ay wala na silang naiisip pang maaaring pinanggalingan ng ganon kalakas na bata. Hindi naman nagtagal at agad din na nakarating sa Red Moon City si Leon Xiao pero tila maemosyon ang pagtapak niya sa lugar dahil maraming alaala ang nagbalik tanaw sa kanya. Hindi niya raw makakalimutan ang huling beses na nagpunta siya rito dahil iyon lang naman ang mga sandali kung saan marami siyang pinaslang na expert ng Red Moon City para ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Ngayon daw ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya dahil sino raw ang mag-aakala na babalik siya sa lugar na ito matapos ang mga ginawa niya noon. Sa gitna naman ng pagbabalik tanaw ng ating bida ay isang malakas na tinig ang bumulabog sa kanya at ipinagsisigawan nito na pumila daw siya ng maayos kung gusto niyang makapasok sa Red Moon City ng matiwasay. Dagdag pa ng sumisigaw na lalaki na kung ayaw daw ng ating bida na makiisa ay mas mabuting umalis na lang raw ito dahil wala daw silang panahon para magsayang ng oras. Ang mga nakarinig naman na nakapila ay natatawa lamang habang iniisip na mukhang wala raw ideya ang ating bida at nagpunta lang raw ito sa Red Moon City matapos marinig ang patungkol sa second young lady ng Jiang family. Hindi naman pinansin ni Leon Xiao ang mga pambabatikos sa kanya kaya naman imbis na gumawa siya ng commotion ay sumunod na lang siya sa kagustuhan ng bantay na pumila ng maayos.
Pagkatapos naman nun ay mayroong kumalabit sa ating bida sabay nag-alok ng libro na naglalaman ng impormasyon kapalit lamang daw ng 100 primordial stones. Agad naman na napukaw ang atensyon ng ating bida sa mga libro pero hindi niya makilala ang mga pangalan na nababasa niya sa harapan nito kaya naman naitanong niya kung sino raw si Jiang Rubing na siyang paksa ng libro. Mabilis naman na nagtaka ang pulubi sa tanong ng ating bida kaya naman napatanong din siya kung talaga bang walang alam ito patungkol kay Jiang Rubing na usap-usapan sa buong kontinente. Pahabol pang tanong ng pulubi kung kalalabas lang ba raw ng ating bida galing sa bundok at sa tanong nito ay sarkastiko namang sumagot ng oo si Li Yunxiao sabay nagwika na napadpad lang daw siya rito para bumili ng mga materyales para sa kanyang cultivation. Nang maunawaan naman ng pulubi ang sitwasyon ay agad na niyang ipinaliwanag sa ating bida ang lahat at sinimulan niya sa pagsasabi na si Jiang Rubing daw na second young lady ng Red Moon City ay magkakaroon ng martial arts tournament para makahanap ng mapapangasawa. Isang buwan na raw itong naibalita sa buong kontinente kaya naman sa nagdaan daw na mga linggo ay sunod-sunod nang nagsidatingan sa Red Moon City ang mga young master ng malalaking puwersa. Nagsimula na rin daw na magmahal ang mga bilihin lalong-lalo na ang mga cultivation chamber sa lugar kaya naman ngayong daw ay nagiging mahigpit na ang pagpapapasok sa Red Moon City para maiwasan ang kaguluhan. Matapos naman malaman ni Li Yunxiao ang sitwasyon ay agad niyang sinabi na hindi raw siya interesado sa kaganapan patungkol sa second young lady ng Red Moon City kaya naman nagpaalam na siya sa pulubi sabay nagwika na ipapaubaya na raw niya ito sa iba. Subalit naging makulit pa rin ang pulubi at nag-alok ng mas marami pang impormasyon dahilan para mapilitan ang ating bida na magbayad na lamang upang hindi na siya guluhin pa. Maya-maya pa ay si Li Yunxiao na agad ang susunod kaya naman direktahan na niyang sinabi na kailangan lamang daw niya ng temporary ID para makabili siya ng mga materyales sa Red Moon City. Sinabi naman agad ng taga-bantay na kailangan lang daw ng ating bida na lumagda ng ilang impormasyon at mag-iwan ng spiritual imprint para makapasok. Kung mula naman daw ang ating bida sa Eastern Region ay 10,000 lamang na mga primordial stones ang kailangan niyang bayaran pero kung mula daw ito sa ibang rehiyon ay 5 beses daw na mas mataas ang babayaran nito. Namahalan naman agad si Li Yunxiao sa singil ng Red Moon City kaya naman pasimple siyang nagreklamo kasama ang ilang mga naruroon pero hindi nagpatinag ang bantay kaya naman nagalit lamang ito at nagsabi na wala raw sa pilitan ang pagpasok sa kanilang lungsod. Dagdag pa ng bantay na may nakahanda pa man din daw silang impormasyon patungkol sa kanilang second young lady para sa mga handang magbayad kaya naman kung may problema daw dun sila Li Yunxiao ay makakaalis na ang mga ito. Kinuha ni Li Yunxiao ang isa sa mga impormasyon na tinutukoy ng bantay at nang tingnan niya ito ay labis siyang nainis dahil kaparehas lang ito ng ibinente sa kanya ng pulubi kanina. Sa madaling salita ay naisahan daw siya ng pulubi dahil pinabayaran lang daw nito sa kanya ang nakuha nitong mga libro na puwersahang binibenta ng bantay. Sa huli ay sumunod na lang ang ating bida pero sa pagkakataon na ito ay iba ang pangalan na ginamit niya upang 10,000 lamang ang babayaran niya sa bantay. Labis naman ikinapagtaka ng bantay nang mabasa nito ang pangalan ni Xiao Haojian dahil kilala niya ang pinagmulan nitong pamilya at base sa pagkakaalam niya ay mayroong mga permanenteng ID ang mga ito. Gayunpaman dahil wala na siyang pakipa sa rason ng ating bida ay hinayaan na niya ito kaya naman tinawag na lamang niya ang susunod sa pila. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang dumating ang makulit na matanda at agad itong sumingit sa pila habang naiinis sa ginawang pag-iwan sa kanya ng ating bida. Sinabi ng matanda na kung isinabay lang daw siya ng ating bida ay hindi na raw siya nagbayad pa ng malaki sa teleportation array ng Blood God Palace at ngayon daw ay kailangan na naman niyang magbayad para lang makapasok sa Red Moon City. Nang tingnan naman ng bantay ang pagkakakilanlan ng matanda ay laking gulat niya nang mabasa ang pangalang Bachanho gayong ito lang naman ay walang iba kundi ang kilalang 5th Elder ng Death God Palace. Bumalik ang tagpo sa ating bida at wala siyang ideya na sinundan pala siya ng matanda sa Red Moon City. Mahinahon lamang siya na nagmasid sa buong lugar at pilit niyang sinasariwa ang mga alaala niya noong mga panahon na maayos pa ang relasyon niya sa Red Moon City. Habang nangmumuni-muni naman ang ating bida ay isang malakas boses nang nagtitinda ang nakapukaw ng kanyang atensyon dahil nagbebenta ito ng paborito niyang alak na matatagpuan lamang sa Red Moon City. Agad niyang nilapitan ang nagtitinda sabay tinanong kung magkano ang isang banga ng alak na kung tawagin ay peach blossom wine at sa tanong niya ay agad naman sinabi ng nagtitinda ang kaukulan nitong presyo.
Hindi naman pinansin ni Li Yunxiao ang halaga ng Peach Blossom Wine bagkus direkta na niyang sinabi na bibili siya ng dalawa nito sabay inisip na pupuntahan niya ang kanyang kaibigan. Naririto na rin naman na siya kaya naman walang masama na bisitahin niya iyon pagkalipas ng ilang taon na nagdaan. Matapos mabili ang alak ay umalis na rin agad ang ating bida pero dahil mayroong mahigpit na patakaran ang Red Moon City patungkol sa paglipad ay sumakay siya sa isa sa mga flying chariot na makikita doon. Binaybay niya ang malawak na himpapawid hanggang sa marating niya ang isang kakaibang lugar na kung saan namumukod tangi ito sa lahat dahil sa angkin nitong ganda. Hindi naman mapigilan ng ating bida na mapahanga nang makita ang buong lugar dahil halos wala daw itong pinagbago at nananatili pa rin itong maganda sa paningin niya. Nang makababa naman ang ating bida sa lugar ay agad niyang sinimulan na bumigkas ng mga tula para mas lalo pang sariwain ang mga nakaraan niya at pagkatapos nun ay huminto siya sa isang puno para doon uminom. Bigla naman niyang nabanggit na ang pangalan daw ng alak ay hindi maganda at dapat daw itong tinatawag na Drunken Oblivion of Zero gayong sa may mga ganong nararamdaman daw ito masarap inumin. Sa sandali namang banggitin ni Li Yunxiao ang mga salitang iyon ay isang matalim na tinig ang bigla na lamang sumita sa kanya at sinasabi nito na sa lugar daw na kinauupuan niya siya nakapwesto. Kasunod naman nun ang isang napakabilis na pag-atake gamit ang isang water element pero agad naman na nakaiwas ang ating bida nang mag-transform siya sa anyo ng isang kidlat. Subalit kahit nakaiwas na ang ating bida ay hindi pa doon natatapos ang lahat dahil ang water element na atake ay naging hugis dragon sabay nagpakita ang paa ng isang misteryosong babae. Sa kabila naman ng mga nangyayari ay nanatiling kalmado ang ating bida habang nagpapatunog ng dahon samantala ang misteryosong babae naman ay naghahanda na naman na umatake gamit ang water dragon element na nilikha niya. Dahan-dahan na lumapit ang misteryosong babae sa ating bida at makikita sa mga mata nito ang labis na lungkot na para bang wala na itong natitira pang kasiyahan sa buhay. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin si Li Yunxiao sa ginagawa niya at kasabay nun ay kumalma na rin ang misteryosong babae dahilan para ipawalang bisa na nito sa ere ang inihahanda niyang atake. Kinuha ni Li Yunxiao ang Peach Blossom Wine sabay walang pag-aalinlangan na inalok ito sa misteryosong babae na para bang magkakilala lamang silang dalawa.